Hindi ko mapigilan na mapatanga habang nasundan ng tingin si Micaela. Ganoon na ba kahalata ang mga ikinikilos ko? Well, wala akong magagawa. Basta simula ngayong gabi ipaglalaban ko na ang nararamdaman ko para kay Francine at handa kong tanggapin kung anuman ang maaaring magiging kakabasan ng lahat. Ipinilig ko ang aking ulo at dumiretso na muna ng banyo para umihi. Kailangan ko makabalik kaagad sa party para mabantayan ko ang mga ikinikilos ni Francine. Hindi pwedeng may ibang lalaki na aligid dito. Pagkatapos kong umihi naghugas ng ako ng kamay habang sinisipat ang sarili ko sa harap ng salamin. Namumula na nga ang mukha ko at ilang baso na lang ng alak talagang malalasing na ako. Kailangan ko nang magkontrol sa pag-inom. Ayaw kong makatulog sa kalasingan. Pagkalabas ng banyo nagmamadali akong naglakad pabalik ng bulwagan. Napansin ko na halos lahat ng mga bisita abala na sa pagkain. Gayon din sila Francine at Trixie. Nakaupo na ang mga ito sa lamesa kung nasaan ang mga magulang namin. Kaagad akong naglakad patungo sa kinalalagyan ng mga pagkain at nagmamadaling kumuha ng pwedeng kainin. Pagkatapos kong makuha ang lahat ng gusto kong kainin, kaagad akong naglakad sa kinaroroonan nila mama at papa kasama sila Trixie at Francine. Pinili kong maupo sa tabi ni Francine dahil balak kong bakuran ito ngayong gabi. Kuya, saan ka galing? Kaagad na tanong ni Trixie sa akin pagkaupo ko. Saglit akong nilingon ni Francine at pagkatapos muling itinuon nito ang kanyang pansin sa kanyang kinakain. Sa banyo, maiksi kong sagot at nag-umpisa na din kumain. Kapansin-pansin na gutom na ang lahat ng mga kasama ko dahil hindi na nagkikibuan. Lahat nakatutok sa pagkain nasa harap. Tahimik lang din akong kumain hanggang sa maubos ko ang laman ng pinggan ko. Pa, ma, 18th birthday din po pala ng isa sa mga kaklasmate ko next Sunday. Si Monica po, kilala niyo po siya. Inimbitahan kami ni Francine na umattend sa party niya. Papayagan niyo po ba kami? Kaagad na naagaw ang atensyon ko sa sinabing iyon ni Trixie. Hindi pwede, kaagad na sagot ni Papa Ryder. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi. Kahit ako ayaw ko din pumayag. Ayaw kong masanay silang lumabas-labas dahil kung tutuusin mga bata pa rin sila. Hindi pa nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga masasamang tao. Pero pa, hindi po ba at nasa tamang edad na kami? Magkasama naman kaming pupunta ni Francine, kaya wala naman sigurong maging problema. Isa pa, mag-iingat naman po kami at hapon naman gaganapin ang party. Hindi din naman po kami magpapagabi. Pag-aapela ni Trixie. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpaalam ito na attend sa isang party at mukhang hindi pa mapapayagan. Hindi pwedeng umalis kayo na kayong dalawa lang. Alam niyo naman siguro kung gaano kadelikado ang panahon ngayon. Isa pa, pupunta kami sa bahay ng Tito Enzo nyo. Muling pag-usapan kung kailan iseset ang kasal ng Kuya Charles at Ate Mika mo, seryosong sagot ni Papa. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Umaasa kasi ako na tapos na ang issue tungkol dito. Pero mukhang nagkamali ako. Ipipilit talaga nila ang kanilang gusto. Pero pa, nakausap ko na si Mika tungkol dito. Ayaw niyang magpakasal sa akin, gayon din naman ako sa kanya. Magsasayang lang tayo ng time para pumunta sa kanila at pag-usapan ang isang bagay na pareho naman kaming dalawa ni Mika ang hindi interesado, seryoso kong sagot. Alam kong nararamdaman ng mga kaharap ko na may halong pagkainis sa boses ko. Kaagad naman napatitig sa akin si Papa Ryder. So, tinatanggihan mo ang gusto namin para sa'yo, Charles. Hindi mo man lang naisip na para sa'yo lang din naman itong ginagawa namin. Gusto namin na lumagay ka na sa tahimik at magkaroon ng sariling pamilya. Kailan mo kami bibigyan ng apo? Kapag ugod-ugod na kami ni mama mo, seryosong sagot ni Papa Ryder. Pa, ilang beses ko bang sabihin na wala akong kahit na anong nararamdaman kay Mika at never ko siyang matutunan na mahalin. Hindi siya ang pangarap kong babae, final kong sagot sabay tayo. Mabilis ang hakbang na tinalikuran ko silang lahat. Ayaw ko nang pagtalunan pa namin ang tungkol sa bagay na ito. Walang kasalan na mangyayari at hindi nila ako pwedeng diktahan sa lahat ng gusto ko. Mabilis akong naglakad pabalik sa loob ng mansion. Narinig ko pa ang pagtawag ni Mama sa akin pero hindi ko na pinansin pa yun. Nawalan na ako ng gana na tapusin pa ang party. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit nila ako pinipilit na magpatali sa babaeng hindi ko gusto. Dahil ba sa nakaraan nila? Hindi lingid sa kaalaman ko kung paano tumakbo ang love life. Nilang dalawa. Totally stranger sila Papa at Mama. Noong nagpakasal sila.
Naging proxy lang naman si Mama noon sa kasal nilang dalawa ni Papa dahil hindi sumipot ang tunay na bride. At ngayon gusto nilang gawin sa akin ang ginawa ni Lola noon sa kanilang dalawa. Naniniwala talaga sila na matutunan mong mahalin ang isang tao kapag kasal na kayong dalawa. Katulad ng nangyari sa love story nilang dalawa ni Mama. Nagkataon lang na maganda si Mama kaya natutunan niya kaagad mahalain actually, hindi pa nga sariwa pa sa alaala ko kung makailang ulit niyang saktan si Mama noon. Pinilit ko na lang ibaon sa limot ang lahat para sa katahimikan ng pamilya namin. Narinig ko yun, bago pa ako makapasok sa loob ng mansion, may kung sino ang biglang humawak sa braso ko. Nang lingunin ko iyon nagulat pa ako dahil ang nakangising mukha ni Mika ang aking nasilayan. Masama ko itong tinitigan kaya kaagad itong napabitaw sa akin. Magsaya ka na dahil walang kasalan na mangyayari. Pakisabi din sa daddy mo na huwag na niyang ipilit ang gusto niya. Kahit na itakwil pa ako ng sarili kong pamilya, hindi ko susundin ang gusto nila, seryoso kong wika. Kaagad naman gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito. Good. Maasahan ka talaga. Pinabilib mo na talaga ako lalo. Sa wakas, mababawasan na din ang mga alalahanin ko. Huwag kang mag-alala, darating din ang time na makakabawi ako sa'yo, nakangisi nitong wika at mabilis akong iniwan. Napabuntong hininga ako at itinuloy ko na ang pagpasok sa loob ng mansion. Dumaan ako sa bar counter at kumuha ng paborito kong alak bago nagtuloy-tuloy sa naglakad patungo sa aking kwarto. Kailangan kong magpakalasing ngayon para makatulog ako. Natupad nga ang gusto ko. Nalasing ako at kaagad na nakatulog. Ngayon ko lang napatunayan sa aking sarili na alak na lang talaga ang gamot ko para kaagad na lamunin ng antok ang aking diwa. Nasa mahimbing na ako ng pagtulog ng maalimpungatan ko na may humahaplos sa pisngi ko. Kahit na nahihilo ako pinilit ko ang sarili ko na dumilat. Nagtaka pa ako dahil kaagad na sumalubong sa paningin ko ang mukha ni Francine. Ikinurap ko pa ng makailang ulit ang aking mga mata sa pag-aakalang nananaginip lang ako. Francine, mahina kong wika. Napansin ko kaagad ang pagsilay ng ngiti sa labi nito at ang dahan na paglapit ng mukha nito sa mukha ko. Kuya Charles, nasa tamang edad na ako, handa na akong ipagkaloob ang sarili ko sa'yo, wika nito sa akin at kaagad na idinikit nito ang labi niya sa labi ko. Napapikit pa ako nang malanghap ko ang mabango nitong hininga. Akmang igagalaw ko na ang labi ko para tuluyan itong halikan nang bigla itong lumayo sa akin. Nakita ko pa kung paano ako nito malungkot na titigan na siyang labis kong ipinagtaka. Francine! Ikaw ba yan? Paano kang nakapasok sa kwarto ko? Tapos na ba ang party? Sunod-sunod na tanong ko nang makabawi ako sa pagkagulat. Kahit na mabigat ang ulo ko dahil sa dami ng nainom kong alak pinilit ko pa rin ang bumangon. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Tatapos na ang party. Kanina pa. Bakit ka uminom ng maraming alak ko, kuya? May problema ka ba? Tanong nito. Hindi ko maiwasan na mapahilamos ang aking kamay sa aking mukha. Hindi nga ako nananaginip. Nandito sa harap ko si Francine dahil sumasagot ito sa aking mga katanungan. Hindi ka pwedeng pumasok ng kwarto ko ng basta-basta. Lumabas ka na at gusto ko pang matulog, malamig kong wika dito. Tinitigan ako nito sa mga mata sabay iling. Hindi ka ba nagagandahan sa akin, Kuya Charles? Tanong nito. Kaagad na napakunot ang noo ko dahil sa tanong nito. May laman ang mga katagang lumalabas sa bibig nito. Bakit ibang Francine ang nakikita ko ngayon? Namumula ang mga mata nito at mukhang galing ito sa matinding pag-iyak. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bumalik ka na ng kwarto mo at magpahinga ka na, muli kong wika sa kanya at akmang babalik na ako sa aking pagtulog nang napansin ko na isa-isa nitong hinubad ang kanyang kasuotan. Bigla tuloy akong napatayo at nilapitan ito. Ano ang ginagawa mo? Francine, hindi mo dapat gawin ito. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Lasing ka ba? Hinayaan ka ba nila mama na uminom ng alak? Saway ko sa kanya. Hindi ako nito pinakinggan hanggang sa tuluyan na nitong nahubad ang kanyang panlabas na kasuotan. Naiwan na lang dito ang kanyang underwear na suot at hindi ko maiwasan na pagmasdan ang magandang hubog ng kanyang katawan. Sayo ako ngayong gabi, Kuya Charles. Pangako, hindi ito malalaman nila mama at papa. Hindi naman tayo magkadugo kaya malaya kang gawin lahat ng gusto mo sa akin, pangako. Sa'yo ko lang ipagkakaloob ang sarili ko, nakangiti nitong wika. Parang biglang nanuyo ang aking lalamunan dahil sa nakikita ko ngayon sa aking harapan.
Napakaganda ni Francine at hindi ko alam kung paano pigilan ang aking sarili para maiwasan ang ginagawa nitong pang-akit sa akin ngayon. What are you doing? Francine, stop it, kaagad nasaway ko sa kanya. Lalo na nang mapansin ko na sunod na nitong tinatanggal ang kanyang ilalim na kasuotan. Seryoso lang itong tumitig sa akin kasabay ng pag-iling. Wala ka bang kahit na anong nararamdaman sa akin, kuya? Hindi naman siguro kasalanan ang gagawin natin, di ba? Hindi naman talaga tayo tunay na magkapatid at sampid lang ako sa pamilya na ito. Malaya kang angkinin ako hanggang sa hindi pa kayo na ikasal ni Ate Mika. Basta mangako ka lang sa akin na tulungan mo akong mahanap ang tunay kong pamilya, naluluhan na wika nito. Parang naman may biglang kumurot sa puso ko habang pinapakinggan ang sinasabi nito. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang boses. Kung may magagawa lang sana ako para mapawi ang nararamdaman nitong kalungkutan ngayon ginawa ko na sana. Masakit isipin na magagawa nitong ibigay ang kanyang sarili kapalit ng pagtulong ko para mahanap ang kanyang pamilya. Ganito na ba ito ka, desperada? Handa niyang ipagpalit ang kanyang dangal para lang sa mga taong hindi ko rin alam kung paano umpisahang hanapin. Tutulungan kita. Hindi mo kailangang gawin ito, sagot ko. Muli itong umiling at tuluyan nang hinubad lahat ng saplot sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ko lalo na nang dumako ang tingin ko sa kanyang medyo may kalakihang boobs. Sobrang kinis ni Francine at ramdam ko ang lalong pagtigas ng aking pagkalalaki. Kumabog din ng husto ang puso ko. Pakiramdam ko biglang naging maalansinan ang paligid gayong nakatodo ang temperature ng aircon dito sa kwarto ko. Tama na. Lumabas ka na ng kwarto habang kaya ko pang magpigil, sagot ko sabay iwas ng tingin sa hubad nitong katawan. Hindi ito nakinig bagkos kaagad itong naglakad palapit sa akin. Gusto ko sanang umiwas sa tukso pero para akong natuod sa aking kinauupan. Hindi ko na nagawa pang kumilos lalo na nang hawakan niya ang dalawa kong kamay at inilagay nito sa kanyang dibdib. Muli akong napalunok ng makailang ulit. Parang may kung anong kuryente na dumaloy sa buo kong pagkatao dahil ramdam ko kung gaano kalambot ng kanyang boobs. Hindi ko din maiwasan na titigan ang pinkish nitong pasas na pink. Parang ang sarap sipsipin ng mga yon. Mukhang pursigido talaga si Francine na ibigay ang kanyang sarili sa akin. Umupo pa ito sa kandungan ko at nanguyapit sa aking leg. Tinitigan ako sa mga mata at kusang pinagdikit ang aming labi. Hindi ko maiwasan na mapapikit lalo na nang maramdaman ko ang malambot nitong labi at ang mabangong hininga. Biglang ragasan ng matinding pagnanasa sa aking sistema. Hindi ko na kayang pigilan pa ang aking sarili. Kusang gumalaw ang dalawa kong kamay at nilaro ang dalawa nitong pasas na pink kaya napaliyad ito. Hindi na ako nakapagpigil pa. Kusang gumalaw ang labi ko at agresibo itong hinalikan. Naging mapangahas lalo ang dalawa kong kamay. Piga ko pa ang dalawa nitong boobs at kaagad kong naramdaman ang biglang paninigas ng katawan nito dahil sa aking ginawa. Pero wala na, tuluyan na akong nawala sa huwesyo. Tuluyan na akong nilamon ng init ng katawan. Alam kong noon ka pa may crush sa akin, Charles. Ngayong gabi, sa'yo lang ako. Angkinin mo ako hanggang sa magsawa ka. Fine, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Magiging akin ka na simula ngayong gabi, sagot ko at sandaling iniwan ang labi nito. Tinitigan ko ang kanyang mga mata at iginya ito pahiga ng kama. Ito ang kusang lumapit sa akin. Binuhay nito ang pagnanasa na matagal ko nang nararamdaman sa kanya. Sisiguraduhin ko na hindi nito makakalimutan ang gabing ito. Pagkahiga nito sa kama kaagad kong tinanggal lahat ng saplot sa katawan ko. Nakasunod ang tingin nito sa bawat kilos ko. Napansin ko pa ang biglang paglaki ng mga mata nito sa pagkagulat ng tuluyan nang tumampad sa harap niya ang matigas kong ari pagkatapos kong hubarin ang brief ko. Relax. Natatakot ka yata eh. Tandaan mo, simula ngayong gabi akin ka na. Hindi ka na pwedeng umatras ngayon. Tama ka, hindi tayo magkapatid at matagal ko nang gustong gawin sa'yo ito. Ngayong nasa wastong edad ka na pwede na natin gawin ito ng paulit-ulit, nakangiti kong wika at kaagad itong kinubabawan. Muli kong binalikan ang labi nito at mapusok na hinalikan. Alam ko na ako ang unang lalaki na humalik dito ng ganito. Nararamdaman ko ang pagiging inosente nito dahil hindi pa ito marunong tumugon. Pero wala akong pakilalam, ginalugad ko ang labi at kaloob-looban ng bibig nito. Nagpalitan kami ng laway at lalo akong kinain ng matinding pagnanasa. Fast learner si Francine. Napatunayan ko ito dahil hindi naman nagtagal natuto na din itong tugunin ang halik ko.
Natuto na din ito kung paano niya sipsipin ang dila ko. Para naman akong mababaliw sa pinaghalong libog at sarap na nararamdaman. Kusa ko nang inihawalay ang labi ko labi niya. Sandali kong tinitigan ang kanyang mukha bago ko ibinaling ang aking pansin sa naka-expose nitong boobs. Dinama ko ng aking palad ang kaliwang bahagi at sinakop ng bibig ko ang kanang bahagi. Naramdaman ko ang pagliyad nito at ang mahinang ungol. Charles, ano ang ginagawa mo? Bakit may paganyan pa, anas nito? Hindi ko ito pinansin bagkus pinag-igihan ko pa ang aking ginawa. Humawak ito sa ulo ko sabay sa bunot habang naririnig ko ang mahina nitong pag-ungol na parang musika sa aking pandinig. Lalo kong pinag-igihan ang pagsipsip sa pasas na pink nito na siyang naging dahilan para maglumikot ang kanyang katawan. Ganyan nga. Huwag mo akong tawagin kuya. Simula ngayon, akin ka na. Akin ka lang at walang pwedeng magmay-ari sa katawan na ito kundi ako lang, pabulong kong wika. Saglit kong iniwanan ang pasas na pink nito at muling tinitigan sa mga mata. Napansin ko ang bahagya nitong pagtango at ang pagpakawala ng tipid ng ngiti. Now, let's go the next part sweetie, anas ko at muling itinuon ang pansin sa kanyang hubad na katawan. Hinimas ko ang magkabilaan nitong boobs at muli kong naramdaman ang pag-arko ng kanyang katawan. Wala na akong sinayang na sandali. Binitiwan ko na ang dalawa nitong bundok at itinuon ang aking atensyon sa kanyang namamasa ng pagkakababae. Malinis ang pagkababae ni Francine. Wala akong nakita na kahit na isang pirasong balahibo. Nakakatakam tingnan ang tikom na tikom nitong pagkababae. Alam kong virgin pa ito kaya dapat lang nagalingan ko ang aking performance. Nanginginig ang mga kamay ko na pinaghiwalay ang kanyang mga hita. Agad na tumampad sa akin fresh nitong pagkababae. Mamula-mula at halatang hindi pa napasok ng kung sino. Ako pa lang at hindi ako papayag na may ibang lalaki na magtangkang hawakan ang isang bagay na pag-aari ko na. Dinama ko ang kanyang hiwa at naramdaman ko ang muling pag-ungol nito. Shit! Basang-basa na siya. Ang sarap niya ng angkinin. Pero hindi pwede nangako ako sa aking sarili na gagawin ko ang lahat para hindi niya makalimutan ang gabing ito. Inamoy ko ang kanyang hiwa at napapikit ako nang maamoy ko kung gaano ito kabango. Dinilaan ko at kaagad na napaangat ang kanyang balakang. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi. Sa wakas, natupad na din ang matagal kong pinapangarap. Hindi ko akalain na ito na ang kusang lalapit sa akin. Gustuhin ko man na huwag muna itong patulan dahil masyado pa itong bata pero mahirap nang kontrolin ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko mababaliw ako kung hindi matuloy ang pag-angkin ko dito ngayong gabi. Charles, anong ginagawa mo? Bakit may ganyan pa? Narinig kong anas dito nang umpisahan ko ng laruin ang kanyang kabibe. Mas lalo nang naglulumikot ang katawan nito. Muli nitong naihawak ang kanyang dalawang kamay sa ulo ko at pilit akong hinihila pa itaas. Hindi ako nagpatinad. Ang sarap ng kabibe niya. Basang-basa na ito at sisigurahin kong ready siya kapag ipasok ko na dito ang aking pagkalalaki. Hay, hindi ko nakakaya. Tama na. Naiihina ako, malakas na wika nito habang habol ang hininga. Hindi ko ito pinagkinggan. Lalo kong pinag-ibayuhan ang aking ginagawa sa kanyang pagkababae. Alam kong malapit na itong labasan base na din sa galaw ng kanyang katawan. Hindi na. Ito mapakali. Andyan na Shit, malakas nitong sigaw. Kasabay ng panginginig ng buo nitong katawan. Tagumpay ang ginawa ko sa kanya. Nalasahan ko ang kanyang unang orgasm. Wala akong itinira na kahit isang patak. Parang akong asong ulol na dinilaan ang katas nito at nilunok. Napakasarap. Walang kapantay na sarap ang lasa. Lupaypay na napaayos ito ng higa sa kama. Habol ang kanyang hininga habang nakapikit ang kanyang mga mata. Muli akong umibabaw sa kanya at kaagad naman itong nagmulat. Namumungay ang mga matang tumitig sa akin kaya napangiti ako. Ready? Nakaraos ka na. Ako naman ang paligayahin mo ngayon, anas ko dito habang may matamis na ngiti na nakaguhit sa labi ko. Kaagad na gumuhit ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, kaya naman kaagad ko itong binigyan ng mapusok na halik sa labi. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na umatras. Hindi ako pwedeng mabitin. Kailangan ko siyang maangkin ngayong gabi. Wala nang atrasan. Akin lang si Francine. Akin lang ang katawan nito. Naramdaman ko ang muling pagtugon nito sa halik ko kaya wala na akong sinayang na sandali.
Iniangat ko ang kabila niyang hita at muli kong kinapa ang kanyang pagkababae. Basang-basa na naman ito at kaya wala na akong sinayang pa na sandali. Kaagad kong itinutok ang aking sandata at kumadyot ng makailang ulit. Oh shit! Ang sakit, kaagad na angal nito sa akin nang halos mangalahati na ang aking sandata sa kanyang pagkababae. Nagtangka pa itong itulak ako pero dahil mas malakas ako sa kanya, hindi man lang ako natinag. Nandito na kami. Dapat na naming tapusin ang mga dapat tapusin. Kukuya hindi ko yata kaya. Masakit. Tanggalin mo na yan, baka ito pa ang ikamatay. Ko. Huhuhu, nakikiusap na wika nito sa akin. Kasabay ng patulo ng luha sa kanyang mga mata. Ilang beses na din itong nagtangka na itulak ako. Pero huli na. Naipasok ko na ng buo ang aking pagkalalaki. Halos mabaliw ako sa sobrang sarap. Napakasikip ni Francine. Parang pinipiga ang pagkalalaki sa loob niya. Parang naging bingi ako sa kanyang pakiusap. Naawa man ako sa kanya pero mas nanaig ang pagnanasa na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko ito pinakinggan bagkus nag-concentrate pa ako, lalo sa ginagawa ko sa katawan niya. Hindi naman nagtagal na nahimik na ito. Saglit akong huminto sa pagtaas-baba sa kanyang ibabaw at masuyo ko itong tinitigan sa kanyang mukha. Napansin kong nakapit na ito kaya kaagad na nagdiwang ang aking kalooban. Mukhang nagustuhan na din niya ang ginagawa ko kaya lalo kong pinag-igihan ang dalaw ko. Francine, look at me, masakit pa ba? Malambing kong tanong dito. Kinintalan ko pa ito ng mabilis na halik sa noo kaya naman muli itong napadilat sabay pakawala ng matamis na ngiti sa labi. Hindi na Charles, hindi na masakit. Nakikiliti na ako ang sarap sagot nito. Kaagad akong napangiti at lalong binilisan ang pagtaas-baba sa ibabaw nito. Kaunti na lang at malapit ko nang maabot ang walang humpay na kaligayahan. Humupa na ang mainit na sandali sa aming dalawa ni Francine. Pagod kong naibagsak ang katawan ko sa tabi nito. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala ang puso ko na mangyayari sa amin ito. Biglang nawala ang tama ng alak sa sistema ko kanina. Napalitan iyon ng matinding pagnanasa. Bigla din nabuhay ang dugo ko sa katawan. Walang kapaguran ko siyang inangkin ngayong gabi. Akala ko talaga hindi na mangyayari ang ganitong sandali. Akala ko talaga hanggang tanaw na lang ako sa kanya. Kahit papaano nakakaramdam ako ng lungkot sa sarili ko nang biglang naalala ko ang dahilan nito kaya ito nandito ngayon sa loob ng kwarto ko. Gusto nitong tulungan ko siyang hanapin ang kanyang pamilya. Mas masaya sana ako ngayon kung sinabi niya na mahal niya din ako. Sa isiping iyon parang biglang may mabigat na bagay ang dumagan sa puso ko. Bigla akong nakaramdam ng takot. Paano kung mahanap na niya ang pamilya niya? Iiwan niya na din ba ako? Pilit kong ipinilig ang ulo ko. Hindi ko dapat bigyan ng aalalahanin ang isip ko. May nararamdaman din sa akin si Francine, kaya nagawa niyang ipagkaloob ang sarili niya sa akin. Hindi ako dapat maging praning. Hindi ko dapat sirain ang moment naming dalawa. Wala sa sariling tinitigan ko siya sa kanyang mukha at napansin ko na nakapikit na ang mga mata nito ngayon. Marahan akong napabuntong hininga at dahan-dahan na hinaplos ang maganda nitong mukha. Bakas dito ang matinding pagod at hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa para dito. Francine, gising ka pa ba? Hindi ko maiwasang bulong dito. Patuloy ako sa paghaplos sa makinis nitong pisngi. Buong mahal ko siyang tinitigan. Kung pwede nga lang hindi na matapos ang gabing ito para sa aming dalawa. Kung pwede nga lang simula ngayon, gabi-gabi ko na siyang makakasama sa pagtulog. Mayakap, mahalikan at maangkin. Pero hindi pwede malabong mangyari iyon dahil hanggang ngayon hindi ko pa alam kung paano ito sasabihin kila mama at papa. Hanggang ngayon wala pa din akong lakas ng loob para ipagtapat sa pamilya ko ang nangyari sa aming dalawa ngayong gabi. Marahan akong nagpakawala ng malalim na buntong hininga nang mapansin ko na hindi pa rin ito umimik. Naisip ko baka tulog na ito. Ayaw ko mang umalis sa tabi niya pero kailangan. Dahan akong bumangon ng kama at hubot-hubad na naglakad patungo sa banyo. Pagkapasok ko ng banyo kaagad akong naghilamos ng aking mukha at tinitigan ko ang sariling reflection sa salamin. Napangiti ako. Sa wakas, naangkin ko na siya. Natatakan ko na ang babaeng matagal ko nang pinapangarap. Ngiti-ngiti akong muling naghilamos. Hinagilap ang sabon para sa mukha at nagsabon. Nagpasya na din akong mag-toothbrush. Gusto kong fresh at mabango palagi sa harap ni Francine. Pagkatapos kong gawin ang mga iyon ay nagpasya na akong umihi na muna.
Hinugasan ang nanlalagkit kong pagkalalaki at kumuha ng malinis na bathrobe sa loob ng kabinet. Kaagad kong isinuot iyon. Naghagilap na din ako ng malinis na face towel. Binasa ko iyon at nagpa siya ng lumabas ng banyo. Balak kong punasan si Francine muna bago ihatid pabalik sa kanyang kwarto para makapagpahinga din ito ng maayos. Wala kasi akong tiwala sa sarili ko. Baka kapag nandito siya sa tabi ko paulit-ulit ko lang siyang maangkin. Alam kong namamaga na ang kanyang pagkababae at ayaw ko naman na yun pa ang dahilan para hindi siya makalakad ng maayos umagahan. Pahihilumin ko muna iyon bago ko siya muling angkinin. Pagkalabas ko ng kwarto agad na dumako ang paningin ko sa kama. Hindi ko maiwasan na magulat nang mapansin ko na wala na si Francine sa higaan. Inilibot ko pa ang tingin sa paligid pero nadismaya lang ako dahil wala na talaga siya. Wala na din ang mga damit niya na nagkalat dito sa sahig kanina. Kaagad akong nakaramdam ng pagkadismaya. Hindi niya man lang ako hinintay na makalabas galing ng banyo para man lang sana maalalayan siya pabalik sa sarili niyang silid. Hindi na ako nag-isip pa. Saglit akong napasulyap sa relo at napansin ko na halos 3:00 pa lang ng madaling araw. Alam kong tulog na ang lahat pero heto ako, buhay na buhay pa rin ang diwa ko. Mabilis akong lumabas ng kwarto at binaybay ang kwarto ni Francine. Hindi na ako kumatok pa. Pinihit ko kaagad ang doorknob at swerte ko dahil hindi ito nakalok. Pumasok na ako sa loob at kaagad na tumampad sa paningin ko si Francine. Komportable na itong nakahiga ng kanyang kama. Nakadamit pantulog na din ito. Terno na pajama at blouse na may nakaprint na cartoon character ang napili nitong suotin. Sa klase ng suot nito ngayon masasabi ko na hindi pa rin tuluyang nag-matured ang isip nito. Kuya, bakit ka pa sumunod? Gusto mo pa ba? Hindi na pwede masakit na ang katawan ko, kaagad na wika nito sa akin. Isinara ko ang pintuan ng kwarto nito at kaagad na naglakad palapit sa kanyang kama. Matiim ko itong tinitigan at naupo sa gilid ng kama nito. Bakit umalis ka ng kwarto ko nang hindi man lang nagpapaalam? Hinintay mo man lang sana akong makalabas ng banyo para naman maihatid kita dito sa kwarto mo. Masyado mo akong pinag-alala Francine, sagot ko. Saglit itong natigilan at kaagad na nag-iwas ng tingin. Ilang saglit din itong nanahimik bago sumagot. Sorry pero alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Ayaw kong malaman nila mama na ipinagkaloob ko ang sarili ko sa'yo kapalit ng pabor na hinihingi ko sa'yo ngayon kuya, malungkot na sagot nito. Para naman akong sinampal ng makailang ulit dahil sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwalang mapatitig kay Francine. Kung ganoon, pinagkaloob mo sa akin ang sarili mo dahil sa deal na yan. Napakababaw mo naman kung ganoon Francine, nadidismaya kong sagot. Kumurap ulit ito ng makailang ulit bago sumagot. May iba pa bang dapat na dahilan? Gustong-gusto ko nang makita ang pamilya ko at ito ang naisip ko na paraan para mapadali iyon. Nasabi ko naman siguro ng malinaw bago may nangyari sa atin kanina, di ba? No feelings involved. Malaki ang tiwala ko sa iyo na matutulungan mo ako na mahanap ang tunay kong pamilya ko kuya, sagot nito. Kuya, ang babaw naman pala ng dahilan mo. Akala ko pa naman. Hindi ko na itinuloy pa ang sasabihin ko. Tumayo ako ng kama at naglakad ng ilang hakbang. Malungkot ko itong nilingon bago ako nagsalita muli. Hindi mo na ako dapat pang tawagin ng ganyan, naangkin ko na ng paulit-ulit kanina ang katawan mo. Tawagin mo akong Charles kapag tayong dalawa lang ang magkaharap. Hindi ba't sinabi mo sa akin kanina na hindi naman tayo magkadugo? Kaya please lang, tawagin mo ako sa pangalan ko ngayon Francine, malamig kong sagot. Napakurap ito ng makailang ulit bago sumagot. Hayaan mo, gagawin ko lahat ng gusto mo. Pero sana tuparin mo din ang nag-iisa kong kahilingan. Tulungan mo ako. Kailangan ko sila ngayon. Ito lang ang paraan para maging kumpleto ang pagkatao ko, sagot nito kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Nababaghan naman akong napatitig sa kanya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng sakit ng damdamin nang mapansin ko na lumuluha ito ngayon. Mahal ko ang babaeng ito at kahit labag sa kalooban ko ang pinapagawa nito ngayon wala akong choice kundi sundin ang gusto nito. Huwag ka nang umiyak. Gagawin ko iyan bukas na bukas din mahahanap mo sila, mahinahon kong wika at muli itong nilapitan. Muli akong naupo sa tabi nito at buong pagsuyo kong pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Gumuhit ang tipid na ngiti sa labi nito. Salamat Charles. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin, kaya sana huwag mo nang banggitin ito kila mama at papa.
Ayaw ko silang masaktan. Alam kong anak na ang turing nila sa akin. Ipinaramdam nila sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na mga magulang. Pero hindi pa rin sapat iyon para sa akin, kailangan kong mahanap ang tunay kong pamilya. Baka hinahanap din nila ako ngayon eh. Baka katulad ni Mama Ashley noon, baka malungkot din ang tunay kong ina dahil hanggang ngayon hain pa din nila ako matagpuan. Mahaba nitong sagot. Kaagad akong tumango at hinaplos ang basang pisngi nito dahil sa luha. Don't worry. Promise, gagawin ko ang lahat para mahanap lang sila. Ibibigay ko sa iyo kung anuman ang makakapagpapaligaya sa iyo, sagot ko. Nagulat pa ako nang hawakan nito ang kamay ko sabay tango. Salamat Charles. Makakampanti na din ngayon ang kalooban ko. Alam kong kaunting panahon na lang na pagtitiis at matutupad din ang nais ko. At sana mahanap mo sila bago ka ikasal kay Ate Mika, bakas ang pait sa boses nito habang sinasambit iyon. Of course. Huwag mong isipin yon dahil walang kasalan na mangyayari sa pagitan naming dalawa, nakangiti kong sagot. Muli itong natigilan. Seryoso akong tinitigan sabay iling. Nope. Wala kang choice, kailangan mo siyang pakasalan para sa katahimikan ng pamilya mo. Para sa katahimikan din ng pamilya ni Ate Mika, sagot nito. Nagulat naman ako. Kailangan mong pakasalan si Ate Mika dahil sa isang seryosong pakiusap ni Tito Enzo. He is dying. May sakit siya at ito ang kanyang wish kina Mama at Papa na dapat matupad dahil sa isang malaking utang na loob ng nakaraan at hindi iyon matatanggihan nila Mama at Papa, lumuluha na muling wika nito. Naguguluhan naman akong napatitig kay Francine. Hindi ko maiwasan na lalong magulat sa mga sinasabi nito ngayon ni Francine. Paanong may sakit si Papa Enzo? Walang nababanggit sila Mama at Papa tungkol dito. Hindi din ito nababanggit sa akin ni Mika. Isa pa, bakit ngayon lang? Kaya ba bumabagsak ang katawan nito ngayon? Sa sinabi ni Francine, bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Hindi pwedeng gamitin niya ang sakit niya para matupad ang kagustuhan nilang lahat. Paano na si Francine kung maikasal ako kay Mika? Mahal na mahal ko ang babaeng ito at hindi ko kayang talikuran siya. Ngayon pa ba na may nangyari na sa aming dalawa? Nag-umpisa pa lang akong maging masaya sa piling niya at hindi ko talaga ma-imagine na iiwan ko ito dahil lang sa lintik na kasalan na yan. Francine, hindi nila ako mapipilit kung ayaw ko. Wala akong ibang babaeng gustong pakasalan kundi ikaw lang. Nakikita mo ba? Nararamdaman mo ba ang damdamin na matagal ko nang kinikimkim sa puso ko, tanong ko. Saglit itong natigilan. Kumurap ng makailang ulit bago umiling. Mahal kita, madamdamin kong sagot. Kaagad itong napatitig sa akin. Bakas ang matinding pagkagulat sa mga mata nito. Mamahal mo ako? Paanong nangyari iyon? Tanong nito habang namililog ang mga mata dahil sa pagkagulat. Mahal na mahal kita. Matagal nang ikaw ang laman ng puso ko. Kaya nga hindi ko magawang magseryoso sa ibang babae, sagot ko. Hindi pwede. Hindi dapat, sagot nito sabay iling. Pakiramdam ko biglang nanikip ang dibdib ko sa nakikita ko sa kanya ngayon. Mukhang wala nga itong pagtingin sa akin. Ayos lang kung hindi mo din ako mahal ngayon. Pero ito lang ang tandaan mo, gagawin ko ang lahat para matutunan mo din akong mahalin. Ikaw lang ang nag-iisang babae na pangarap kong makasama habang buhay, kaya sana huwag mo akong biguin, muli kong wika. Hindi ito nakasagot. Kita ko ang pagkalito sa mga mata nito nang titigan ko siya. Alam mo bang ako ang pinakamasayang lalaki ngayong gabi? Ipinagkaloob mo sa akin ang kalinisan mo. Ang swerte ko, di ba, pagpapatuloy kong wika sa kanya. Buong pagsuyo ko siyang tinitigan sa mga mata. Kaagad itong napayuko bago sumagot. No. Hindi totoo yan. Hindi mo ako mahal. Hindi dapat, mahina nitong sagot pero hindi pa rin nakaligtas sa pandinig ko ang lahat ng iyon. Malungkot akong napangiti. Bakit? Dahil hindi mo kayang suklian ang pagmamahal na nararamdaman ko. Wala ba akong kahit nakaunting puwang sa puso mo, Francine, sagot ko. Parang gusto ko nang maiyak sa sobrang sakit na nararamdaman ng kalooban ko ngayon. Hindi pa nga ako nag-umpisang manligaw, bested na kaagad ako. Hindi naman sa ganoon. Alam kong hindi naman mangyayari ang gusto mong iyan, Kuya Charles. Hindi tayo para sa isa't isa. Ayaw kong masaktan ang mga taong nagpalaki sa akin, which is ang iyong mga magulang. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya na ito at ayaw kong madismaya sila sa akin. Huwag mo akong mahalin.
Hindi dapat, sagot nito. Hindi ako nakasagot. Napakasakit sa puso na marinig ang mga lumalabas sa bibig nito ngayon. Bakit kailangan ni Va pang unahin na isipin ang ibang tao gayong nandito ako? Handa kong ibigay ang lahat, mapaligaya lang siya. Pareho kaming single. Pwede ko siyang pakasalan anytime kung gusto niya. Pursigido ang magkabilang panig na maikasal kayong dalawa ni Ate Mika. Narinig ko ang pag-usap nila kanina. May sakit si Tito Enzo at nakiusap siya na sana bago siya mawala dito sa mundo matupad ang gusto niya. Ang maipakasal kayong dalawa ni Ate Mika, sagot nito habang bakas ang sobrang lungkot sa kanyang boses. Hindi ko maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko ngayon. Hindi ko kayang talikuran si Francine. Alam kong desperada na din ito kaya niya nagawang ipagkaloob ang sarili niya sa akin kapalit ng kagustuhan nito na mahanap ang kanyang tunay na pamilya. Paano na ang mga plano ko dito kung sakaling tuluyan akong matali kay Mika? Paano ang pagmamahal ko kay Francine? Umaasa ang puso ko na siya ang makakasama ko habang buhay. Magpahinga ka na muna. Malapit nang mag-umaga. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Mahahanap din natin ang tunay mong pamilya sa lalong madaling panahon, seryoso kong wika at mabagal na nagalakad patungo sa pintuan ng kanyang kwarto. Pinihit ko ang seradura at saglit na lumingon kay Francine na noon ay nakasunod lang ang tingin sa akin. Napapailing ako na tuluyan ng lumabas ng kanyang kwarto. Hindi na ako dinalaw ng antok hanggang sa mag-umaga na. Masyadong maraming bagay ang umuukupa sa isipan ko. Pinag-iisipan ko din kung paano ko malulusutan ang kasal namin ni Micaela. Talagang hindi ako papayag. Mas gustuhin ko pa na itakwil nila ako bilang kanilang anak kaysa naman maging sunod-sunuran sa kanila. Hindi ko maiwasan na muling mapasulyap sa relo. Halos alas 7 na ng umaga. Alam kong nasa dining area na ang mga magulang ko para kumain ng agahan. Saglit lang akong nag-ayos ng aking sarili at nagpasya ng bumaba. Sasabay ako sa breakfast. Gusto ko din makita ang kalagayan ni Francine. Alam kong napuruhan ko ito kagabi at umaasa ako na sana ayos lang siya. Sana nasa dining area na din para naman muli kong masilayan ang ganda niya. May lagnat po si Francine. Hindi niya daw po kayang sumabay sa atin sa pagkain. Papasok pa lang ako ng dining area, iyon na kaagad ang narinig ko mula kay Trixie. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding pag-aalala para kay Francine. Napansin ko ang pagdako ng tingin sa akin ni Papa kaya kaswal akong lumapit sa kanila at isa-isa silang binati. Hinalikan ko pa si Mama sa pisngi bago ako naupo sa pwesto ko. Maayos naman siya kahapon na. Anong oras ba kayo natulog kagabi? Baka naman naparami ang pag-inom niya ng alak kaya nagkakasakit siya ngayon, sagot naman ni Mama kay Trixie. Baka sa boses nito ang pag-aalala para kay Francine. Hindi naman po siya masyadong uminom kagabi, mas nauna pa nga siyang umakyat sa akin eh. Hindi ko po alam bakit may sakit siya. Baka napagod lang po siya at kailangan niya lang magpahinga, muling sagot ni Trixie. Kahit na. Malay ba natin? Ikaw Trixie ha, ayaw na ayaw kung umiinom ka ng alak, babae ka, at dapat mong ingatan ang sarili mo. Hindi magandang tignan kapag lasenggera ang isang babae. Nakakawala ng dignidad iyon, mahabang sermon ni Mama Ashley. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila at itinuon ang pansin ko sa pagkain. Balak kong puntahan mamamya si Francine sa kanyang kwarto. Ako ang dahilan kaya ito nagkasakit ngayon. Siya nga pala, Charles. Maghanda ka sa Sunday, pupunta tayo sa bahay ng Papa Enzo mo. May importanteng pag-uusapan at sana sa pagkakataon na ito, huwag mo akong bigin. Kaagad akong napatitig kay Papa Ryder nang sabihin niya na yon. Hindi ako nagulat pa. Alam ko na kung tungkol na naman saan ang pag-uusapan namin. Mabuti na din siguro na pumayag akong pumunta sa bahay nila Papa Enzo. Once and for all, dapat lang na magkakaliwanagan na kami. Hindi nila ako puppet at lalong hindi nila ako dapat diktahan, lalo na kung ang tungkol sa pag-aasawa ang involved. Okay, darating ako, malamig kong sagot at muling itinuon ang pansin sa pagkain. Pasensya ka na anak kung ikaw ang naiipit sa sitwasyon ngayon. Matagal na itong, hindi na natuloy ang sasabihin ni Mama, bigla kong binitiwan ang kutsara at tinidor sabay tayo. Gulat silang lahat na napatingin sa akin. Mauna na po ako. Busog na ako, matamlay kong wika at akong tatalikod na nang magsalita si Papa Ryder. Charles, sit down, maotoridad na utos nito sa akin. May importante pa akong gagawin pa.
Huwag kang mag-alala. Darating ako sa Sunday. Gusto ko din matapos na ang tungkol sa issue na ito, malamig kong sagot. Kaagad kong napansin ang galit sa mga mata ni Papa Ryder habang nalatitig sa akin. Maupo ka, Charles. May importante pa akong sasabihin, muli nitong utos sa akin. Hindi ko oto sinunod. Bagkus pagalit kong tinitigan ko ito sa kanyang mga mata. Tungkol po saan? Tungkol sa hiling ni Papa Enzo na makasal kami ni Mika bago siya mamatay bilang kabayaran sa lahat ng nagawa niya sa pamilya natin noon, seryoso kong sagot. Kaagad na gumuhit ang pagtataka sa mga mata ni Mama. Pabagsak naman na naibaba ni Papa ang hawak nitong kutsara at tinidor sa pinggan na siyang nagbigay ng malakas na kalansing sa buong paligid. Charles! Kailan ka pa natutong magsalita ng ganya sa harap namin? Nawawalan ka na yata ng respeto porket kaya mo nang magbanat para sa sarili mo, galit na wika ni Papa Ryder. Mataas ang tono ng boses nito kaya hindi ko mapigilan ang matawa ng mapakla. Totoo naman po, di ba? Kalayaan ko ang gusto ni Papa Enzo para maging kabayaran sa lahat ng ginawa niyang tulong noon kay Mama. Sa ilang beses niyang pagligtas sa buhay ni Mama noon mula sa sariling mong mga kamay, galit na sagot ko. Kaagad kong napansin ang biglang pamumula ng mukha ni Papa Ryder dahil sa galit. Pero wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang mailabas kung ano ang nasa saloobin ko ngayon. Abat! Bastos ka na talaga! Galit na sigaw ni Papa Ryder. Kaagad itong lumapit sa akin at sinapak ako. Sapol ang aking panga. Kaagad akong nahilo at napaupo sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ko sa sahig ay ang pagsigaw ni Mama para awatin si Papa. Tumayo pa ito at kaagad akong dinaluhan. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala habang galit na nilingon si Papa. Hindi ko maiwasan ang lalong pagsiklab ng galit sa puso ko. Hindi ko lubos maisip na magagawa ako nitong saktan ngayon dahil lang sa gusto nilang maikasal ako kay Mika. Kung saan ako humantong sa ganitong edad sa kanila ako didiktahan sa gusto nila. Pwes, nagkakamali sila. Tignan natin kung sino ang mas matigas sa amin. Wala akong pakialam kung mamamatay man na hindi matupad ni Papa Enzo ang kanyang last wish. Ryder! Ano ba? Pwede mo naman kausapin ang anak mo nang walang sakitan na mangyayari, galit na sigaw naman ni Mama. Kaagad na nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa mga mata nito. Nilapitan din ako ni Trixie at tinulungan na makatayo. Baka sa kani-kanilang mukha ang awa. Bastos na ang anak mo, Ashley. Masyado nang lumaki ang ulo niyan. Hindi niya ba nakikita kung ilang beses kong pinagsisisihan lahat ng kasalanan na nagawa ko sa'yo? Bakit kailangan niya pang ungkatin ang nakaraan? Bakit kailangan niya pang ipamukha sa akin ang lahat ng kagaguhan kong nagawa noon? Galit na sigaw ni Papa Ryder. Kaagad kong naikuyom ang aking kamao. Dahan akong tumayo at seryosong tinitigan ito. Kailangan nating ungakatin dahil iyan ang dahilan kung bakit porsigido si Papa Enzo na maikasal kami ni Mika. Hindi kayo nakikinig sa gusto ko. Ayaw ko kay Mika at ako ang pipili ng babaeng nakakasama ko habang buhay, sagot ko. Lalong naningkit ang mga mata ni Papa Ryder sa galit. Aktong susugurin ulit ako nito pero kaagad itong napigilan ni Mama Ashley. Umiiyak na din si Trixie habang pinapanood kami. Ang unfair naman kasi. Bakit ba kailangan ako ang magbayad sa utang na loob ng pamilya natin sa kanya? Akala niyo po ba ganoon lang kadali ang magpakasal sa babaeng hindi mo gusto? Ulitin ko, hindi niyo ako pwedeng diktahan. Ako ang pipili ng babaeng makakasama ko, habang buhay, seryoso kong sagot at kaagad silang tinalikuran. Ilang beses pa akong tinawag ng umiiyak na si Mama Ashley pero hindi ko na pinansin pa. Walang patutunguhan ang pag-uusap naming ito ngayon. Alam kong hindi nila ako pakikinggan. Mas pabor pa sila sa gusto ng ibang tao kumpara sa akin na anak nila. Sobrang sakit dahil hindi ko akalain na mangyayari ito sa amin. Alam kong malaking kalapastangan ang ginawa kong pagsagot-sagot sa sarili kong mga magulang. Pero wala na akong pagpipilian pa. Hindi man lang sila marunong makinig kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanila na ayaw kong pakasal kay Mika. Mas pinapaburan pa nila ang Lorenzo na iyon. Fuck! Bakit ayaw na lang niyang mamatay ng tahimik kung talagang may sakit siya? Bakit kailangan niya pang pakialaman pati ang buhay ko? Diretso akong umakyat ng hagdan. Nagpasya akong dumaan na muna ng kwarto ni Francine. Nag-aalala din ako sa kalagayan nito. Katulad kagabi hindi na ako nag-abala pang kumatok.
Kaagad akong pumasok ng kwarto nito at kaagad na sumalubong sa paningin ko si Francine. Nakahiga pa din ito sa kanyang kama habang balot na balot ng makapal na comforter ang buong katawan nito. Masama daw ang pakiramdam mo? Ipapakuha kita ng makakain para makainom ka ng gamot, wika ko habang naglalakad palapit sa kanyang kama. Unti-unti itong dumilat at hindi nakaligtas sa paningin ko ang namamaga nitong mga mata. Halatang galing ito sa matinding pag-iyak. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng habag sa kanya. Parang bigla akong kinain ng matinding konsensya. Sa hitsura ngayon ni Francine, mukhang pinagsisisihan na nito ang nangyari sa amin kagabi. Katunayan lang na wala talaga itong pagtingin sa akin. Ano ang nangyari sa mukha mo ko, Charles? Imbes na sagutin ang tanong ko kanina, iba ang lumabas na kataga sa bibig nito. Wala sa sariling na idampi ko ang isa kong palad sa pisngi ko. Sa parte kung saan tinamaan ng sapak ni Papa Ryder kanina. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang makaramdam ako ng sakit. Tiyak na may pasa ako sa parteng iyon. Mabuti nga at hindi umuga pati ang ngipin ko. Huwag mo nang pakialam pa. Wala ito, sagot ko sabay upo sa gilid ng kama nito. Matiim ko itong tinitigan sa mga mata kaya lang kaagad itong nag-iwas ng tingin sa akin. Marahan naman akong napabuntong hininga. Nasapak ka ni Papa Ryder dahil nagtangka ka na naman na huwag sundin ang gusto nila. Sabi ko naman sa'yo porsigido silang lahat ng maikasal kayong dalawa ni Ate Mika, wika nito na bakas ang lungkot sa kanyang boses. Kahit ilang sapak pa ang matangap ko sa kanya, hindi ko susundin ang gusto nila. Ikaw lang ang gusto kong maiharap sa dambana, Francine, seryoso kong sagot. Napansin ko ang mariin na pagpikit nito bago sumagot. Hindi pwede. Kalimutan mo na ang nararamdaman mong iyan sa akin. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Hindi man tayo tunay na magkadugo pero magiging immoral pa rin ang tingin sa atin ng ibang tao. Mga magulang mo ang nagpalaki sa akin at hindi ako gagawa ng hakbang na makakasakit sa damdamin nila, malungkot na sagot ni Francine. Let's see, Francine. Habang tumatagal, nagbabago ang takbo ng panahon. Ito lang ang tandaan mo, wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante sa akin, mahal kita at gagawin ko ang lahat para matutunan mo din akong mahalin, seryoso kong sagot. Mapakla itong napangiti. Ilang sandali din nakatahimikan ang namayan isa. Aming dalawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko na hawakan ang kamay nito pero mabilis itong pumiksi. Kaagad akong nakaramdam ng lungkot. Pwede mo na akong iwan. Gusto kong matulog na lang muna, matamlay nitong muling wika sa akin. Sigurado ka bang ayos ka lang? Sorry, nawala sa isip ko kagabi na magdahan-dahan. Hindi ko din kasi akalain na ganito ang magiging epekto sa iyo ang mga nangyari sa atin kagabi, mahinahon kong wika sa kanya. Kaagad itong umiling. Handa kong gawin ang lahat mahanap lang ang tunay kong pamilya. Mawawala din ang sakit na nararamdaman ko ngayon pero ang pangungulila ko sa tunay kong mga magulang hindi mawawala iyon hangat hindi ko sila matagpuan. Kaya sana Kuya Charles, tuparin mo ang hiling ko sa'yo. Please, bakas ang lungkot sa boses na wika nito. Pakiramdam ko lalong nadurog ang puso ko sa mga narinig ko sa kanya ngayon. Dahan-dahan akong tumango. Yes, promise magpagaling ka ngayong araw. Aalis ako at umpisahan ko na ang pagpapahanap sa kanila, sagot ko. Masuyo itong tinitigan saka nagpa siya akong tumayo at naglakad palayo sa kanyang kama. Akmang maglalakad na ako patungo sa pintuan ng kwarto nito nang biglang bumukas iyon. Iniluwa si Mama Ashley kasama si Trixie na may bitbit na pagkain. Mabuti naman at nandito ka din, Charles. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? Seryosong wika ni Mama Ashley sa akin. Natigilan ako. Muli akong napalingon kay Francine at kita ko ang kaba sa mga mata nito. Sa bagay, pareho naming hindi alam kung narinig ba nila Mama ang pinag-uusapan namin. Well, kung narinig man nila wala akong choice kundi aaminin sa kanila ang totoo. Mabuti na din yun para matapos na ang lahat ng ito. Tungkol saan po, tanong ko. Sumulyap muna si Mama kay Francine bago sumagot. Tungkol sa mga nangyari ngayon, sagot ni Mama. Hindi ako nakaimik. Naramdaman ko na lang ang pag-alis nito sa harap ko at naglakad patungo sa kinahihigaan ni Francine. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Ano ba kasing nangyari sa iyong bata ka? Hindi ka naman basta-basta tinatamaan ng sakit tanong ni Mama kay Francine. Sumulyap muna si Francine sa akin bago sumagot. Pasensya na po kayo hindi ko din po alam kung bakit bigla akong tinamaan ng trangkaso. Hinging paumanhin ni Francine sabay iwas ng tingin.
Kaagad naman dinama ni Mama ang noo nito. Napailing pa ito. Kapag hindi pa humupa ang lagnat mo pagkatapos mong makainom ng gamot, ipapatawag ko na ang family doctor natin. Kailangan kang masuri. Maayos naman ang kalagayan mo kahapon pero bakit bigla kang naging ganyan ngayon? Isa pa, buong gabi ka bang umiyak? Bakit sobrang maganaman yata ng mga mata mo? Wika ni Mama sabay puna sa hitsura ni Francine. Muli itong nag-iwas ng tingin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Mama kapag malaman niya ang nangyari sa amin ni Francine? Magagalit kaya ito?